Baba! Nakuha mo ng gusto mo, mga gwardya na handa kay pagpatayan. Ang ibig mong sabihin, nagpunta ka rito ng pagkaaga-aga para subukan ng mga security ko? Hindi naman po. Pumunta ako dito para kausapin kayo, ina sa ina. Oh, nasa na mga mag-i-interview? Sorry, Iluminada. Alam mo bang pinatay si Clarissa Rosales, yung Bold Star? Kaya nadulat ang press. Ay, wala man lang kayo nahata kahit na isa. Ma'am, tumatawag na po si Amanda. Ay, naku, ano ba yan? May nakontak na akong broadsheet styles editor for you at saka isang government station. Yung iba, susunod na lang daw mamayang hapon. Ay, bakit nagkaganito? Hindi kasi nakipag-coordinate si Ate Ernestina sa akin eh. Late na nung nalaman ko. It's too late para tawagan ko yung mga contacts ko naman. Lunel! Good morning, Ate. Rosa, Camila, Paloma, pumasok muna kayo sa kwarto niyo. Hindi, tita. Mas okay kung maririnig nila kung anong pinag-uusapan natin. May boyfriend na yung anak ko, si Dindo Vibor. Kilala namin siya. Hindi na sa amin nakatira si Paloma. That's my fault kasi masyado kami may hubit sa kanya. So feeling mo yan dahilan kung bakit ako umalis? But that doesn't mean na porque dito siya nakatira, pwede na yung kalayaan na gusto niya para sa sarili niya. May nangyari na kasi sa kanilang pinto. Nasabi na sa akin lahat ni Paloma. Ina ka rin, Tita Alicia. Hindi mo man gawin ko anong ginawa ko kay Paloma. Pero hindi mo gugustuhin na mangyari yun kay Rosa Camila. One down. Several to go. May nakakita ba sa'yo? Wala, boss. Bago ako pumasok, hintayin ko umalis ang gwardiya. Pero, tiyak ko, sa inyo masisisi ito. Marami nang nasisi sa akin. Lahat nalusutan ko. Ang mahalaga nakapagbayad na si Clarissa sa mga ginawa niyang napalantaguan sa akin. Nakikiusap po sana ako. Hindi naman hayaan na laging magkita dito si Dindo at saka si Paloma. Ano? Kung tao silang papanik dito sa pamamahay ko, tao ko silang tatanggapin. Hindi niyo naman siguro gugustuhin mapariwara si Paloma na magkaroon siya ulit ng anak sa batang edad niya, katulad ko. Tutol ako kay Dindo, hindi dahil sa mahirap siya. O dahil anak siya ng security ni Amanda. Kundi dahil mapusok siya. Hindi niya naman ako magbibigyan ng garantiya na hindi na nila gagawin ko anong ginawa nila dati. Pero Ate Ernestina, Pagsasabihan ko si Dindo. Wala na kasi ako sa poder mo, sinasakal mo pa rin ako eh. Maraming salamat po, Tita Alicia. Bigyan mo siya ng ilang araw pa. baka patayin talaga si Nestor. Eh kung patay na yan, bakit nagre-ring pang kanyang cellphone? At kung may nagnakaw niyan, bakit hindi nila sagutin? Nagpadala ba tayo ng assistance sa namatay na actress? Yes, go. Nagpadala tayo ng ilang tauhan natin doon. Hindi kaya kagawa ni Alberto ito dahil sa pagkakatuli uli sa kanya? Malamang, Dad. Pero sa totoo lang, iniimbestigahan pa yung kaso. By the way, Goff, nakaschedule ho ang continuation ng hearing sa Makalawa. And we are prepared, I suppose. Of course. As soon as matapos sila with Alberto, hindi namin siya titigilan until we break his defense. At sa atin pa rin ang huling halakhak, right? Without doubt, Governor. And we have a pretty big surprise for him as well, Governor. Something na hindi niya akalain. Or ng prosecution panel for that matter.
Oh, by the way, Amanda, congratulations doon sa napakagandang interview ni Alicia. I'm sure our ratings improved a lot. Oh, Dad, you wouldn't expect the numbers. 15% ang tinaas ng ratings natin. Masterful stroke. Thank you, Dad. Thank you. And all the credit should go to you. Alam mo, Dad, actually, sapilitan talaga yung interview na yun kay Tita Alicia. Actually, ayaw niya talaga magpa-interview. Pumayag lang siya if we did it her way. On her own terms, of course. Ang dami nga pinalitan na questions kay Justine. Oh, Amanda, I want another interview before the next hearing. Sure, Dad. For what? I want a big thing out of disowning Alberto. Gusto ko, bago kami magharap ulit sa korte, malaman ng buong mundo na tinatatuwa ko siya bilang anak. Bakit naman pati si Alicia pumayag sa sitwasyon? Konserbatibo naman talaga si Tita Alicia eh. Para sa kanya, tama lang yung hiniling ni Mami. Eh, ba't nga ba kasi ayaw mo pang magpakasal? Bisita nga, bawal eh. Kasal pa. Tsaka mga menor de edad pa tayo. As if naman bibigyan tayo ng parents' consent ni Mami Ernestina. Hindi na ako pwede bumisita man lang. Hindi ko pa siya nakakausap eh. Tumatakas lang ako ngayon. Alam mo, anak, sa palagay ko, wala pa akong karapatang magbigay sa'yo ng payo ngayon. Dahil ngayon ko palang nararamdaman yung pagiging mag-ama natin. Pero sa palagay ko, dapat mo sabihin kay Alicia lahat ng galaw mo. Para kung sakasakaling mapapahama ka man, alam niya kung saan kanya hanapin. Paano tayo ngayon? Alam mo, Paloma, huwag kang mag-alala. Kung si Carlito at Rosa Camila nga nagawa yun dati, tayo pa. Pero si Carlito at si Rosa Camila, split na. Balita ko para daw fiesta ng bayan sa bahay ng mga Montemayor sa dami ng posters at banderitas na nagsabit sa kanilang bahay. Mga free Montemayor posters po yon, hindi mga electoral campaign materials. Bawal pa po. Ah, ganon? Bawat banderita na may mukha ni Leandro ay nangangahulugan ng pangangandidato ng kanyang partido, siya man o hindi ang tumakbo sa eleksyon. Well, hindi tayo po pwedeng maglagay ng banderitas contradicting that. Dahil unang-una, marami ang kampi at masyadong hati ang San Dionisio. Aba, hindi ko naman sinasabing isulat ninyo doon sa malalaking placards na kasinungalingan yung kanilang sinasabi. Ibalik ninyo ang mga posters nating ginagamit nung araw sa mga rally, yung katarungan para sa mga balyente. Aba, malinaw pa sa sikat ng araw ang tama nun sa tao. Dahil kasi, anong ibig sabihin nun? Nangangampanya tayo nang hindi tayo lumalabag sa batas. Uutusan ko kaagad ang ating mga campaign managers para mag-print ng ilang libong kopya. Pero malamang hihingi sila ng litrato ninyo. At yan ang labag sa batas. Gamitin ninyo ang mga litrato ni Cynthia at ni Carlos. Isampal ninyo sa bawat retratong may mukha ni Leandro. Malakas ang sigaw nun. Ibig sabihin nun, ang pinatay at ang pumatay. O, sino papanigan ng tao? Paloma, gusto mo ipagpapaalam ko si Rosa Camila kay Tita Alicia na lumabas. Tapos sumama ka. Saka text mo na rin si Dindo para sumunod. Naku, huwag nga. Mamaya magalit pa sa si Mommy kung sa bahay mo pa ako. Oo nga naman, Nathan. Maraming salamat na lang. Gusto ko na naman tumulong sa dalawa eh. Don't play Cupid. Ang alalahanin mo na lang yung sa ating dalawa. Hi, Bet. Sa situation nyo to ni Carlito, gagawin mo rin to. Jonathan, selos pa yan? Tutuloy mo pa ba ang pag-alis mo? Pag natapos yung problema ni Daddy, Saan ka pupunta? hindi ko pa alam eh. Siguro sa malayo para makapag-isip. Eh ano pa bang iisipin mo kung sinagot mo na ako? Ang iisipin ko problema. Bakit problema ka ba? May nakausap na ba si Alberto? May constant communication po tayo sa kanya. Yung tungkol dun sa testimony nung bobong opinyon? Wala raw pong katotohanan ang lahat ng iyon. O bakit
hindi siya nagpapakita? Dahil takot siya sa reprisal ni Bobong. Although in time, sasagutin naman daw niya lahat ng katanungan ng otoridad tungkol dito. Alam mo, hindi ko maintindihan kung ako ay matutuwa o magdarasal dahil si Alberto ang ating star witness. Sa Ate Luella, isang linggo pa lang dito bumalik na ulit sa States. Eh di kawawa naman pala si Ate Amanda. Wala na naman sila, sweet na sila eh. May bago na sa Ate Amanda mo, lalaki. Aba, yun mo nga naman, oh. Ako kaya mong babae. Baka hindi ako pagbabawalan ni Tita Alicia. At least, wala pang mangyayari sa amin. Kay Carlito kaya, tsaka kay Dee, may nangyari. Eh, akala ko ba ayaw mo ako magselos? Binibigyan mo na naman ako ng dahilan eh. Curious lang naman ako eh. Curiosity killed the cat. Eh, hindi naman tayo mga pusa, mga tao naman tayo, diba? Eh kaya nga eh, mga tao tayo. Kahit ako, sana pa nag-uusap tayo, hindi natin pinag-uusapan dito si Carlito. Kung mawawala ka, di na iibig. Kung mawawala ka, di na iibig pa. Amanda, hindi ninyo ako maiipid dyan sa gusot ng pamilya ninyo. Wala naman kayong pruweba para ako'y i-connect dyan sa mga bagay na gusto nyong idikit sa akin. Matitinig din ang abogado ko. Ikaw, abogada ka. Walang silbi ang take confession ko kung wala akong kasamang abogado sa aking tabi. Alam mo yan, sa pilitan yan. So mas gusto mo na madugong labanan. Eh, hindi naman ako nagpaumpisa eh. At kami rin ang magtatapos. Ambon lang ang pinakawalan ni Amante sa pag-grade sa mga pasugalan mo at paghuli sa mga drug cases mo. Intayin mo ang bagyong ibibigay namin sa'yo. Amanda, isasama ko ang daddy mo. Hindi na nga siya tatakbo, remember? At nakakulong na rin siya. Katulad mo. Eh, ikaw, may baon ka bang mantikilya? Ayoko na yata munang makita si Alberto. Kailangan ko na huyatang kumuha ng abogado, Mami. Legal lang usapan eh. Tungkol kay Paloma? O si Quarry ang kunin ko. Hindi ko tungkol kay Paloma. Pero yes, si Quarry ang kukunin ko. Bakit? May problema ka ba? Dati po wala. Pero ngayong wala na si Alberto sa poder natin, meron na. Sabi may mga gawain kang hindi ko alam. In the same way as meron din po kayong ginagawa na hindi namin alam. Mami, this has been a way of life for all of us. Don't start questioning me now. Your Honor, we would like to call our next witness, Mr. Alberto Montemayor. Call your witness. Mawawala ka, di na iibig pa. Mawawala ka, di na iibig pa. Bawal magpasok ng TV camera sa loob, di ba? Pero Justin, pwede ka. Ikaw lang ha, wala kang dalang camera. Kahit isang shot lang. Baka gusto mo pati ikaw makontent. May kakilala akong press, nakapasok sa loob. Nasa loob ng bag niya yung camera. Sinabi na ng court sheriff, nahuli na nila yung nagpuslutan ng TV camera. Iniimbestigahan na nga ngayon eh. Baka pati ikaw, magaya ka ron. Kahit isang shot lang. Ginoong Alberto Montemayor, maaari mo bang ihayag sa hukumang ito kung anong pinag-usapan niyo ni Governor Montemayor noong Mayo 12? Inutusan niya akong maghanap ng papatay kina Congressman Valiente. Anong mga sumunod na nangyari kung meron man? Tinanong ko sa kanya kung bakit niya gustong papatay si Congressman. Sinagot ba naman ng akusado ang tanong mong ito?
Sinabi niyang galit siya rito at isa daw itong traidor at marami ng atraso sa kanya. Nung araw na yun, meron bang ibang tao na nandun nung inuutusan ka ng akusado na humanap ng taong papatay kay Congressman Valiente? Yung nung araw po na yan? Yung mismong araw na nabanggit. Unang-unang araw na binanggit niya na doon sa planong pagpatay ay walang ibang tao ron. Ngunit nung pangalawang araw na nabanggit niya ulit ang tungkol doon sa planong pagpatay ay meron na hong kasama kami sa kwarto. Sino naman tong taong ito na kasama niyo sa kwarto nung inutusan niyo muli ng akusado? Ang aking kapatid na si Amanda Montemayor. Si Attorney Amanda Montemayor. Sumang-ayon ba naman si Attorney Amanda Montemayor sa balak ni Governor? Objection, leading question. Sustained. Anong naging reaction ni Amanda nung mga sandaling yon nung binabalak pa lang yung pagpatay kay Congressman Valiente? Nakangiti lang siya. Nakangiti. Masasabi mo bang ang pagngiti niya yun ay pagsang-ayon? Objection, speculative. Sustained. Nung makalawang beses na inulit sa'yo ang balak na pagpatay, anong naging reaction mo kung meron man? Tumanggi ako. At hindi ako kumibo. Sige lang siya sa pagyayabang na meron daw siya nakalatag na plano tungkol sa pagpatay. At ano naman tong planong ito? Na-ambush yan si Congressman pagkatapos ng isang congressional dinner na dinaluhan ni Congressman Valiente at tatambangan ang sasakyan nila sa isang rutang madalas nilang daanan pa uwi ng bahay. Paano mo tinanggap ang paghayag sa'yo ng balak na yon? Sinabi kong hindi ko pwedeng matutukan ng operasyon dahil papunta ako ng Hong Kong sa mga oras na yon dahil meron akong nakaschedule na isang business trip. Meron bang naging reaksyon si Governor Montemayor sa iyong pagtanggi? Tinawag niya akong duwag at sinabi niya kung hindi ko susundin ay meron na siyang isang grupong gagawa ng krimen at ng pagpatay. Silence. Mr. Witness, madalas mo bang sinusunod ang daddy mo? Bilang isang mabuting anak, sinusunod ko siya sa lahat ng bagay. Naging mabuti ka bang anak sa kanya nang iutos niya sa'yo ang pagpatay? Hindi ako naging mabuting anak dahil hindi ko siya sinunod kung mga huling utos niya sa akin. At bakit hindi mo siya sinunod sa pagkakataon ngayon? Dahil isang malaking kasalanan na pumatay ng tao at kailanman ay hindi ko magagawa. Dahil hindi ako nagmana ng kalupitan at kasamaan sa ama kong si Leandro Montemayor.